Hello mga karawas, narito ulit tayo sa Pilipinas para muling magrabas. Ayan. Rabas sa Bicol, gumala. Ayan, ating XRM 125. It is PGM FI. So ano na siya, fuel injected. With spoke tire. Front and rear spoke tire. 250 ang goma niya by 17. Disc brake front and rear. So napakaganda ng hatak niya. So far katatapos ko lang tong mapa-change oil sa kasa, sa Honda mismo, kasi doon natin to binili. So doon natin to kinuha, kaya yan ang yun, doon tayo lagi papa-check. So napakaganda. Narito ako ngayon sa tabing dagat, sa isang boulevard, which is kita yung Mayong Volcano. So kung titingnan ninyo, I was here in Bicol now. So irarampa natin to papunta sa Maynila hanggang Isabela, and then to Baguio, and then to Ilocos. So itatry natin siya. So abangan nyo yung aking mga vlog, yung aking mga gagawing travel vlog para dito. So we try this for a long ride. So titingnan natin kung paano, kung kaya ba niya, kung siyempre Honda di ba? So tiwala tayo sa Honda na possible na kakayanin niya, di ba? So kaya abangan niyo yung aking mga gagawing travel vlog na kasama to, itong Honda XRM 125 DSX Extreme. So yun ang kanyang yung kanyang name actually nung kinuha ko. Sabi ko extreme, bakit extreme? So ngayon ko pa lang malalaman kung bakit extreme. So siguro ngayon ko pa lang gagawin kung bakit siya tinawag na extreme. So malalaman ko yan kapag ginagamit ko na, di ba? So wala pa akong nilalagay na mga decal dito so far. So hindi ko pa siya nalalagyan ng at gusto ko rin naman yung minimal decal, kaya okay lang yun sa akin. So ito ang kabuuan ng aking bagong bodies, di ba? Ayan. So far dati hindi ako na-encourage na kumuha ng mga ganito. Actually this is my dream motorcycle, yung ganitong klase, yung pang off-road talaga. So kaya kinuha ko semi off-road dual sport. So para pwede sa on-road at pwede rin sa off-road. So kaya yun ang ginagawa ko, no? So sa ngayon nandito tayo sa on-road, at yung gagawin muna natin ay long rides. Ihanda lang natin siya. So ikukondisyon yung gulong, tapos piprepare tayo ng mga gagamitin natin para sa long ride, of course. Syempre kasi ang kanyang tank ng gasoline
gasoline tank ay naglalaman lang ng 3.9. So pero okay na rin daw yun dahil sabi nila ha. So ayon doon sa description and ayon doon sa tinanong kong mga sales nito at mga tiningnan kong mga reviews, okay lang daw dahil matipid naman siya sa gasolina. So titingnan natin kung hanggang saan aabot. Re-reviewin natin yon kung hanggang saan aabot yung 3.9 liter, kung ilang kilometer yon. So sabi ng iba sa review ay nasa 60 km per hour. So pag kinumpute natin yun, mahaba-haba, di ba? So mahaba-haba. So almost mangangalahati ka na from here in Bicol to Manila, di ba? Yung 3 litrong gasolina. So kaya talalakbay natin from here to Bicol, from Bicol to Manila is almost 500 km ba ang ano doon. So check natin kung ilang kilometro ang lalakbayin natin. So far this is fuel injected, matipid sa gas, at sa aking pagbi-break in sa kanya ay napakaganda ng kanyang hatak. Madali siyang umarangkada at mabilis umarangkada. Hindi ka magdadalawang isip na i-overtake. Although it is only 125, pero syempre hindi pa natin natitest yung talagang pinaka maximum top speed. So far may angkas ako, trinay ko ng saglit habang bini-break in ko, tinry ko ng saglit lang, siguro mga ilang minutes lang, ay nasa 90 pa lang ang aking natatap speed dito. So hindi ko pa siya natatap speed talaga ng talagang maximum siguro. Although may angkas ako noon, no. Trinay ko na may angkas. Break in pa lang yon, pero ngayong na change oil na, so siguro na natin yung talagang top speed niya. So para at least makita natin kung ano talaga yung kakayahan ng Honda XRM. Although kinuha ko to para sa off-road, no? Para pag gusto kong sa mga trail sa bundok or kung saan, gusto ko siyang itry. Sa mga susunod yun ang itatry natin. For the meantime, long ride muna tayo mga karabas. So ito ang kabuuan ng aking motorsiklo, no? So ang aking Honda XRM. So far ito ang kanyang features. Isa sa mga features niya na PGMFI ay na siya, digital funnel na siya. So digital funnel na siya at konti pa lang natatakbo nito kasi break in pa lang. Kahit konti pa lang natatakbo nito, pina-change oil ko na kasi humigit 1 buwan na rin naman. Kaya sabi ko pwede nang ipa-change oil para at least magamit ko na talaga ng talagang kasi pag break in hindi naman gaano puno ang ang oil nun pagka kinuha mo siya talaga. So at least yung tamang oil na ngayon yung kanyang karga. So kaya magagamit na natin yung talagang normal na gamit niya, yung talagang siya talaga. Makikita natin kung ano yung karakter niya, kung ano yung kakayahan niya. So titingnan natin kung hanggang saan ang kakayahan ng motor na to. So okay mga karabas, see you for the next vlog para at natin. So medyo nagpahinga lang ako rito at nagpainit sa tabing dagat, no? Para at least energy siyempre. Kung ipiprepare natin, kung inihanda natin ang si XRM, kung ihahanda natin si XRM, handa rin natin ang sarili natin sa mga long rides, sa mga rides na gagawin natin. Of course importante yung health natin. Importante na talagang umiinom ka ng vitamins, lalo na kung mga nagkakaedad na, no? Lalo na yung mga talagang very active people. So wag natin pababayaan ang sarili natin. Although active tayo, pero wag natin pabayaan ang sarili natin. We need also rest, we need also vitamins, we need the proper sleep or talagang tamang oras ng pagtulog, hindi nagpupuyat at hindi gaanong suga pa sa alak. Siyempre importante 'yon. Masisira yung health natin doon. So far kung
nagyoyosi man tayo, we do it mild siguro kung may mga ganun tayo. So far hindi ko nagaanong i-elaborate yun. Basta kailangan ihanda lang natin ang ating sarili lagi sa mga long rides, at kailangan prepare tayo, kompleto tayo ng gamit, no, sa long rides. Syempre i-prepare natin yon, yung mga kakailanganin natin sa long rides, para kung sakali man na mayroong mga aberya, lalo na mga tools, kailangan natin ng tools. Yung aberya ay mayroon, prepared tayo. Yung mga pots sa mga gulong kailangan natin, para kung maplatan man ay meron tayong quick pots, no? At syempre may tools tayo, pwede natin siyang magamit, di ba? So ngayon, yun ang mga ipiprepare natin. Of course, prepare na rin natin yan sa sarili natin, yung ating proper hygiene, yung ating mga kailangan, kasi siyempre kung abutin ka ng kung anong oras, mabasa ka, of course kailangan may raincoat ka. And then of course yung pagkain, and then pocket money, kailangan natin yan, siyempre magpapagas ka, di ba? So okay guys, mga karabas, hanggang dito na lang. See you for the next vlog. Subscribe and like at comments kung ano man yung mga bagay na nasabi ko, at kung ano mga bagay na hindi nyo pa nalilinawan. So far ito lang, hindi ko na gaanong elaborate ang kung anong klaseng materials ang ginamit dito sa motorsiklong to. So sa mga susunod na vlog maybe I can do it. So siguro sa ngayon ang ginawa ko lang ay kung anong klaseng unit ito si XRM 125 DXS.